Well, it appears that the terror group ISIS is taunting the in affected countries and beyond is palpable. A man in Guinea suspected of having the gruesome disease. Welcome po muli sa programang Reasons of Faith. Ito po si Brother Melvin Sarmiento. Nasa inyo po ay nag-aanyaya na samahan niyo po ako sa buong oras ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kinakailangan po kasing maging malinaw sa atin kung bakit natin pinaniniwalaan ang mga bagay na ating pinaniniwalaan. Anumang uri ng paniniwala na walang batayan ay hindi po matatawag na pananampalataya o paniniwala, kundi ito ay mga palapalagay lamang. Kinakailangan po na bigyan natin ng rason ang atin hong mga pananampalataya o paniniwalang pinaniniwalaan. Ang atin pong paksa na pag-uusapan ngayon ay may kinalaman sa 2,300 na hapon at umaga. Ito po yung atin pong pinag-aralan noong nakaraang pag-aaral natin, may kinalaman sa Daniel, ang kapitulo po ay 8. Ito ang tanging-tanging pangitain na hindi po naipaliwanag ang kahulugan kay Daniel. Ang ipinaliwanag po doon ay may kinalaman doon sa tupa, sa lalaking tupa, ganun din naman sa lalaking kambing, at doon sa maliit na sungay na kinaangkupan o kinatuparan ng kapangyarihan ng kapapahan. Ang atin pong dinalang paksa sa inyo nung nakaraan na may kinalaman sa kapangyarihan ng kapapahan na kung saan kanyang inangkin yung gampanin ng atin pong Panginoong Hesukristo. Siya po ay gumawa ng huwad na pagsamba, huwad na sakripisyo, huwad na kaparian, huwad na tagapamagitan, at huwad na paraan ng kaligtasan. Kaya naman yung isang banal na narinig ni Daniel sa talatang 13 ay nagtanong kung hanggang kailan yung gawain na yun ng maliit na sungay ay wawakasan ng atin pong Panginoon. Sa tanong na yon ay kumakatawan sa isipan na hanggang kailan papahintulutan ng Panginoon na magpatuloy ang kapangyarihan ng maliit na sungay upang yurakan ang gampanin ng ating Panginoong Hesukristo, ang palaging handog na kumakatawan sa sakripisyo ni Kristo na nananatili magpakailanman maging yung kanyang pagiging pagkasaserdote. Ngayon, ang sagot doon po sa tanong ng isang banal ay hanggang sa 2,300 na hapon at umaga kung magkagayoy, malilinis ang sanktuaryo. Ito po yung atin pong pag-uusapang paksa sa pagkakataon pong ito. Alam niyo sa Biblia mga kaibigan, ang ating Panginoon ay merong hamon sa mga naniniwala doon po sa mga Diyos nila. Sapagkat ang ating Diyos, sangayon sa kanyang pamantayan,
ay wala siyang katulad sa paraan na sinabi niya dito po sa aklat ni Isaias. Mababasa natin sa Kapitulo 46, talatang 9 at 10. Ang sabi rito ng Panginoon, inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Ito po ang ating Panginoon na kaya niyang magpahayag ng wakas mula sa pasimula pa lamang. Doon siya walang katulad, doon siya walang kagaya. At ito pong pag-uusapan natin na 2,300 days ay may kinalaman, mga kaibigan, sa mga pangyayari na sinabi na ng Diyos sa pasimula pa lang. Kapag ating nakita ng mga pangyayaring ito'y nagkaroon ng kaganapan, kinakailangan po magkaroon tayo ng matatag na paniniwala sang-ayon sa sinasabi ng Diyos sa Biblia na kinaakmaan naman ng mga naging takbo ng pangyayari sa kasaysayan. Ito pong propesiya sangayon sa ating Panginoong Jesucristo ay nagpapatibay ng ating pananampalataya. Sinasabi niya na, sinasabi ko sa inyo bago mangyari, upang kung ito'y mangyari, ay magsisampalataya kayo. Yun ang binanggit ng ating Panginoon sa 14 ni Juan, talatay 29. Ngayon, mga kaibigan, dito po sa 2,300 na hapon at umaga, ito po yung pangitain na kung saan si Daniel ay nagkasakit, mga kaibigan, sapagkat ninais niya na maalaman yung patungkol doon sa pangitaing yon na hindi naipaliwanag doon sa Kapitulo 8. Kaya nga, dito sa talatang 26, ang sabi rito ng Kapitulo 8 ni Daniel, at ang pangitain sa mga hapon at mga umaga ay nanasaysay ay tunay. Ngunit ilihim mo ang pangitain sapagkat ukol sa maraming araw na darating. At akong si Daniel ay nanglupaypay at nagkasakit na ilang araw. Nang magkagayoy ako'y nagbangon at ginawa ko ang mga gawain ng hari. At ako'y natigilan sa pangitain ngunit walang nakakaunawa. Ang tinutukoy ni Daniel dito na hapon at umaga ay walang iba kundi yung nasa talatang 14 na 2,300 na hapon at umaga. Yun po yung tanging pangitain doon sa kabuuan ng Kapitulo 8 na hindi pa naipaliwanag sa kanya. Kaya si Daniel ay sa sobrang pagnanais niya na maalaman, siya po'y nagkasakit. Ngayon, ang katanungan natin pong iniwanan sa inyo nung nakaraang paksa, yun bang si Gabriel na anghel na inutusan ng katulad ng anak ng tao ay babalik kaya kay Daniel para ipagpatuloy ang pagpapaliwanag nung pangitain? Tingnan natin sa Kapitulo 9. Dito sa Kapitulo 9, sa pagnanais ni Daniel, siya po ay nanalangin lubusan sa ating Panginoong Diyos. At kinilala ni Daniel na kaya naalipin ang Israel, kasama niya ang buong bayang Israel dahil sa kanilang pagkakasala sa Diyos. Pansinin niyo sa talatang 11 ng Kapitulo 9 ni Daniel. Oo, buong Israel ay sumalangsang ng iyong kautusan sa pagtalikod upang huwag nilang talimahin ang iyong tinig. Kaya't ang sumpa ay nabuhos sa amin at ang sumpa na nakasulat sa kautusan ni Moises na lingkod ng Diyos sapagkat kami ay nangagkasala laban sa Kanya. Dito po'y inamin ni Daniel na ang sumpa, ang pagkaalipin nila sa mga bansa kagaya ng Babylonia ay bunga ng kanilang pagsalangsang sa kautusan, bunga ng kanilang pagtalikod sa Diyos. Ito yung mga samo ni Daniel na kanya pong ipinanalangin sa Diyos. At pagdating dito sa talatang 15, ang sabi pa rito, at ngayon, O Panginoon, naming Diyos, na naglabas ng iyong bayan mula sa lupain ng Ehipto sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay, at ikaw ay nabantog gaya sa araw na ito. Kami ay nangagkasala, kami ay nagsigawa na may kasamaan. Patuloy ang kanyang pananalangin ng pag-amin ng kanilang pagkakamali. Sa kabila ng mga milagrong ginawa ng Diyos, sila po ay hindi naging tapat sa Diyos, ang buong bayang ito. Bagaman si Daniel, nakita natin yung kanyang katapatan sa Diyos,
Pero sa kanyang panalangin ay isinama niya yung kanyang sarili bilang pagtanggap na ang Diyos ang siyang matuwid at siya kasama ng buong bayan nagkasala, nagkamali kung kaya't dumating sa kanila ang mga ganitong pangyayari. Ngayon, sa talatang 20, at samantalang ako'y nagsasalita at nananalangin at nagpapahayag ng aking kasalanan at ng kasalanan ng aking bayang Israel at naghaharap ng aking samo sa harap ng Panginoon kong Diyos dahil sa banal na bundok ng aking Diyos. Oo, samantalang ako'y nagsasalita sa panalangin, ang lalaking si Gabriel na aking nakita sa pangitain ng una na pinalipad ng maliksi. Hinipo ako sa panahon ng pag-aalay sa hapon. Dito habang si Daniel ay nananalangin, bumalik itong si Gabriel. At ang sabi sa talatang 22, at kanya akong tinuruan at nakipagsalitaan sa akin at nagsabi, O Daniel, ako'y lumabas ngayon upang bigyan ka ng karunungan at kaunawaan. Sa pasimula ng iyong mga samo ay lumabas ang utos at ako'y naparito upang saysayin sa iyo sapagkat ikaw ay totoong minahal. Kaya't gunitain mo ang bagay at unawain mo ang pangitain. Eto na mga kaibigan. Si Gabriel na isang anghel ay inutusang muli para bigyan si Daniel ng karunungan at ng pagkaunawa tungkol sa pangitain. Tandaan ninyo sa kapitulo 8 ni Daniel, yun pong pangitain tungkol sa hapon at umaga ang hindi pa naipaliwanag. Kaya logical lamang mga kaibigan, pagdating sa kapitulo 9, nung bumalik si Gabriel, yun po yung pangitaing tinutukoy niya na ibibigay yung pagkaunawa at karunungan kay Daniel para maintindihan niya kung ano ang kahulugan ng pangitain tungkol sa hapon at umaga. Yung sa kapitulo 8, itutuloy po dito sa kapitulo 9. Hindi po ito hiwalay. Ito po'y karugtong nung pangitaing 2,300 days. Ngayon, ang sabi sa talatang 24, at kanya akong tinuruan at nakipagsalitaan sa akin at nagsabi, sa talatang 24, 70 linggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin sa kasamaan at upang dalhan ng walang hanggang katwiran at upang tatakan ang pangitain at ang panghuhula at upang pahiran ang kabanal-banalan. Nagsimulang magsalita si Gabriel at sinabi na kay Daniel, 70 linggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan. Mayroong tinatawag ditong 70 weeks, 70 linggo. Etong sinasabi ritong 70 weeks ay may kinalaman sa weeks of years, sanglinggong mga taon, meaning 70 weeks times 7. Yun po ang ibig sabihin ng talatang ito. Yung 70 weeks of years ang pinag-uusapan. Kasi nga po, ang prinsipyo po ng propesiya, kapag pinag-uusapan ng hula, ang isang araw, tandaan natin, lagi po yang kumakatawan sa isang taon. So, ito pong sinasabi ritong 70 linggo, 70 times 7 ang pinag-uusapan po dyan. Kahit doon sa ibang mga translation ng Bible, like for example, yung Moffat's translation, 70 weeks of years ang binabanggit po doon mga kaibigan. 70 weeks of years are fixed for your people and for your sacred city. Yun po ang pagkasalin sa Moffat at sa Goodspeed translation naman ay ganito. 70 weeks of years are destined for your people and for your holy city. So dito sa mga translation ito, naintindihan po nila na ang pinag-uusapang 70 sanglinggo, 70 weeks of years ang ibig sabihin. Kahit doon sa komentary ni Jamieson, Fawcett and Brown, ganito rin po ang nakalagay. Sabi rito, 70 weeks, namely of years, literally 70 sevens, 70 heptads or hebdomads, or 490 years. So,
70 times 7, 490 years. Kaya nga yung 70 weeks na sinasabi na ipinasya sa iyong bayan, yun po ay symbolical number na hindi nangangahulugang 490 days lang. Kasi 70 times 7 equals 490. Sa biblical rule of prophecy, ang isang araw ay katumbas ng isang taon. Mababasa po yan sa Bilang 14:34, maging sa Ezekiel 4:6. Ang isang araw ay pinaka-isang taon. So 70 times 7, 490 days or years. So 490 years, ipinasya sa bayang Israel. Yung salita pong ipinasya, o sa ibang salin ay determined, galing po sa Hebrew word na katak. Ang ibig sabihin ng katak ay yung cut off, yung a portion, parang pinutol, kinuha sa isang malaking bahagi. Yung 70 weeks, 70 times 7 na 490 ay kinuha, determined, cut off doon sa isang mas malaking bahagi. Saan kinuha na mas malaking bahagi? Sa makatuwid mga kaibigan, doon sa 2,300 days or 2,300 years sa Bible rule ng propesiya. So ang 70 na yon ay kinuha sa mas malaking bahagi doon sa 2,300, yung 70 weeks or 490 years ay allotted, a portion determined para sa bayang Israel. So merong binigay doon para sa bayang Israel. At yung sinasabi doon sa talata, mga kaibigan, ituloy ko sa talatang 25, iyong ang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahiran na prinsipe ay magiging 7 sanglinggo at 62 sanglinggo. Ito'y matatayo uli na may lansangan at kuta sa makatuwid bagay sa mga panahong mabagabag. Etong sinasabi rito mga kaibigan, matapos banggitin ni Anghel Gabriel yung 70 weeks of years or 490 years, para yan sa bayang Israel, dinugtong sa talatang 25 kung kailan magpapasimula yun pong 70 weeks of years or 490 years para sa Israel at yung pasimula ng 2,300 years mga kaibigan ay kapareho rin ng binanggit sa talatang 25 na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem. Dito sa bagay na ito, nagbigay ng hint itong si Anghel Gabriel na ang pasimula ng pagbilang ng 490 years or 70 weeks of years ay doon sa pasimula ng paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem. Dahil sa tagpong ito mga kaibigan, tandaan natin na ang Jerusalem ay giba, ang Israel, uulitin ko, alipin ng kahariang Babylonia. So ang tanong, kailan po nagpasimula ang utos na itayo at isauli ang Jerusalem? Meron pong lansangan at kuta. Sa kasaysayan mga kaibigan, merong 3 utos na mababasa po sa banal na kasulatan kung kailan ibinigay yun at kung sino nagbigay ng decree na itayo ang Jerusalem. Una, ito po'y decree ni King Cyrus noong 537 BC. Mababasa po natin ang kasaysayang ito na naitala sa aklat ni Ezra. Ang kapitulo po ay 1. Mula sa talatang 1, mababasa natin ang ganitong pahayag. Nang unang taon nga ni Ciro, na hari sa Persya, upang ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias ay maganap. Kinilos ng Panginoon ang diwa ni Ciro, na hari sa Persya, na siya'y nagtanyag sa kaniyang buong kaharian. At isinulat din naman na sinasabi, 2, ganito ang sabi ni Ciro na hari sa Persya, ibinigay sa akin ng Panginoon ng Diyos ng langit ang lahat ng kaharian sa lupa, at ibinili niya sa akin na ipagtayo ko siya ng isang bahay sa Jerusalem na nasa Huda.
Dito po ay kinilala ni Haring Ciro o ni King Cyrus na yung Diyos ang nagbigay sa kanya nito pong pribileheyo na magpasya, magbigay ng decree na ipagtayo ng bahay ang Diyos sa Jerusalem. Ito pong petsang ito ay 537 BC. Ngayon, ang pagtatayo na yun ay hindi na ituloy hanggang sa meron pang ibang hari na sumunod kay Cyrus. Ito po ay walang iba kundi si Haring Darius o Dario ng Persia. Dito po sa panahong naghari si Dario, ang kanyang ginawa ay ipinagpatuloy lamang yung unang decree ni King Cyrus o Haring Ciro. Mababasa natin sa Kapitulo 6 ng aklat din po ng Ezra at dito po sa talatang 12, ganito ang ating mababasa. At lipuli ng Diyos na mapagtahan ng kaniyang pangalan doon ang lahat ng mga hari at mga bayan na mag-uunat ng kanilang kamay na baguhin upang gibain ang bahay na ito ng Diyos na nasa Jerusalem. Akong si Dario ang gumawa ng pasya, isagawa ng buong sikap. Ito na po yung pag-renew o pagpapatuloy naman ni Haring Dario ng nabinbin na decree noong unang hari sa kanya na si Haring Ciro. Ipinagpatuloy ni Dario at pagdating sa talatang 14, ang sabi ay ganito, at ang mga matanda ng mga Hudyo ay nangagtayo at nangagpasulong ayon sa hula ni Hageo na propeta at ni Zacarias na anak ni Ido at kanilang itinayo at niyari ayon sa utos ng Diyos ng Israel at ayon sa pasya ni Ciro at ni Dario at ni Artaherjes na hari sa Persia. At ang bahay na ito ay nayari ng 3 araw ng buwan ng Adar ng 6 na taon ng paghahari ni Dario na hari. Tandaan natin mga kaibigan na yung nayari noong ipinagpatuloy ni Haring Dario yung pasya ni Haring Ciro na nabinbin at kanyang ipinagpatuloy, ang naitayo mga kaibigan ay bahay o templo lamang. Doon po sa hula sa Daniel Kapitulo 9 talatang 25, ang matatayo ay hindi lamang templo kundi maging lansangan at kuta. Meaning yung governmental, yung kabuuan ng Jerusalem upang mag-function bilang church and state. Hindi po yun natuloy sa panahon ni Dario dahil bahay lamang o templo ang naitayo. At sa panahong naghari, itong 4 nagbigay ng utos, walang iba kundi si Haring Artaxerxes ng Persia din po. Dito sa Kapitulo 7 ng Ezra, mababasa natin sa talatang 7 at 8 ang ganitong pahayag. At nakiahon sa Jerusalem ang ilan sa mga anak ni Israel at sa mga saserdote, at sa mga Levita at sa mga awit, at sa mga tagatanod pinto at sa mga Neteo, sa 7 taon ni Artaxerxes na hari, at siya'y naparoon sa Jerusalem sa 5 buwan, nasa 7 taon ng hari. Ito ay panahon ni Artaxerxes. Etong si Ezra ay pinayagan na ipagtayo ng ang Jerusalem. At naparoon si Ezra noong 5 buwan, noong 7 taon ng paghahari ni Artaxerxes. Kung noong panahon ni Dario o ni Ciro, si Ciro ay nagbigay ng decree 537 BC. Hindi po natapos. Sa panahon ni Dario, 519 BC. Bahay lang po o templo. Pagdating ni Artaxerxes, eto na ang nangyari. Nakumpleto ang Jerusalem, maging yung kanyang lansangan at kuta, kumpleto yung governmental state ng Israel. Hindi po kukunin yung panahon ni Ciro, which is 537 BC, hindi rin po yung kay Dario na 519 BC, kundi ito po ang kay Artaxerxes, 457 BC, sapagkat nung panahon ng decree ni Artaxerxes na kompleto yung pagtatayo ng Israel bilang isang governmental state ng Israel. So, 457 BC. Kaya nung sinasabi dito sa aklat ni Daniel na sa pasimula ng paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem, sa makatuwid mga kaibigan, 457 BC. Yun po yung 7 taon ng paghahari ni Haring Artaxerxes. Kung tatanungin po ninyo, papaano nakakasigurado na yung 7 taon nga ni Artaxerxes ay 457
BC. Abay, hindi po mahirap yun sapagkat naitala po yun. Katulad dito sa tinatawag na Olympiad dates. Ang Olympiad dates, mga kaibigan, ay isang classical historians na accurately na preserve nila yung tinatawag na Olympiad dates. Yung Olympiad dates na ito ay nung maging panahon pa ni Haring Artaxerxes. So, yung isang bagay, Olympiad dates. Ikalawa, yung Ptolemy's Canon. Yung Ptolemy's Canon, mga kaibigan, ito po yung mga dokumento ng paghahari ng mga Persian kings mula pa nung 7th century BC. Aba, lagpas pa ho ito sa panahon ni Haring Ciro. Ano ho? Kasi si Ciro ay noong nasa 5th century BC, samantalang itong Ptolemy's Canon, simula pa nung 7th century BC, nire-record na nila yung mga hari na naghari sa Persya. At ano pa ho, yung mga ebidensya para mapatunayang yung ikapitong taon ni Artaxerxes ay 457 BC. Ito pong tinatawag na cuneiform text. Ito po yung mga pagtutuklas ng tinatawag na mga archaeologists sa isang Babylonian cuneiform text na dito po itinatala nila yung kompletong petsa ng mga hari na nagpuno mula pa noong 626 BC. Kaya tiyak na tiyak, mga kaibigan, na yung ikapitong taon ni Haring Artaxerxes ay 457 BC. O ngayon, so natiyak na natin yung pasimula kung kailan magpapasimula yung 70 weeks of years or 490 years na palugit para sa Israel, at yun din po ang pasimula ng 2,300 years kung magkagayon ika, malilinis ang sanktuaryo. Ngayon, ang sabi pa rito ng talata, doon po sa ibinigay na pangungusap ni Anghel Gabriel, mula sa paglabas ng utos na itayo at isauli ang Jerusalem sa pinahira na prinsipe, magiging 7 sanglinggo. Meron 3 bagay tayong makikita ritong mga pagbilang. 7 sanglinggo, 62 sanglinggo. 7 plus 62 is 69. Ang sinasabing palugit sa Israel ay 70. So meron pang 1 week o 7 years. Babasahin ko sa talatang 26 hanggang 27. At pagkatapos ng 62 sanglinggo, mahihiwalay ang pinahiran at mawawala ng anuman, at gigibay ng bayan at ang santuaryo ng mga tao ng prinsiping darating, at ang wakas niyaw na sa pamamagitan ng baha, at hanggang sa wakas ay magkakaroon ng digma. Mga pagkasira ay ipinasya na. 27. At pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa 1 sanglinggo, at sa kalahati ng sanglinggo ay kaniyang ipatitigil ang hain at ang alay. At sa pakpak ng kasuklam-suklam ay paroroon ng isang maninira, at hanggang sa wakas at pagkapasya ay mabubuhos ang puot sa maninira. Dito ating papansinin, mga kaibigan, sa mga kapahiyagang ito ng anghel na si Gabriel, mayroong 3 bagay tayong makikita, lalo na sa talatang 25 at maging sa talatang 27. Yun pong 3 bilang na tinatawag na 1 sanglinggo, 7 sanglinggo, 62 sanglinggo, at yung 1 sanglinggo. Yung 7, 62, at 1 week. 7, 62 is 69 plus 1 week 70 para makumpleto yung 70 sanglinggo or 490 years para sa Israel. Yung unang sanglinggo, ang sinasabi doon ay mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem. Lumabas ang utos mula kay Haring Artaxerxes 457 BC. Yung 7 sanglinggo para matayo ito, 7 times 7 equals 49 years. Actually, mga kaibigan, from 457 BC natapos yung Jerusalem na may lansangan at kuta, hindi lamang templo noong 408 BC. 408 BC. Bilangin nyo from 457 BC hanggang 408 BC na natapos nga ang Jerusalem na may lansangan at kuta ay lumalabas 49 years, mga kaibigan. Sinabi mismo ng Biblia, matatayo yan na may lansangan at kuta kung makuha natin yung starting point ng pasimula ng paglabas ng utos para itayo ang Jerusalem. Bagaman meron 3 decree, yung pinakahuling decree ang kinuha sapagkat sa panahong yon,
na kumpleto ang Jerusalem, may lansangan at kuta. 408 BC. Isang sanglinggo. At may sinasabi pa, at 62 sanglinggo. Sa makatuwid mula noong 408 BC na nakumpletong maitayo yung Jerusalem, na kumpleto yung governmental state from 408 BC, meron pang 62 weeks of years. 62 times 7, lumalabas 434 years. Ano yung nangyari sa dulo? From 408 BC, idagdag mo yung 434 years. Aabot yun mga kaibigan sa petsang 27 AD. Anong nangyari noong 27 AD? Ang tanong dyan, ano ba sinabi ng Biblia? Ang sabi po ng Biblia, hanggang sa pinahiran na prinsipe. Mula sa pagtatayo ng Jerusalem hanggang sa pinahiran na prinsipe, 62 weeks or 434 years, papatak 27 AD. Ano yung word na pinahiran? Ito po sa Hebreo na salita ay masyak. Yan po yung katumbas sa Gregong salitang Kristo. Kapag masyak o Messiah o Kristo, kumakatawan ito, walang iba kundi sa ating Panginoong Hesukristo. Si Jesus Christ mismo, siya po ay papahiran. Ano po yung tagpo ng pagpahid? Sa tawag sa kanya ay prinsipe, sapagkat tinatawag din po ang anak ng Diyos sa ibang katawagang prinsipe. Siya po'y papahiran. Sa ano pong paraan yung pagpahid sa kanya? Nabanggit niya natin 27 AD. Anong nangyari noong 27 AD? Basahin natin po. Ito po yung tagpo na mababasa sa Kapitulo 3 ng Aklat ni Lucas. Babasahin ko po ang tagpo rito. Simulan ko sa 1 at tatalon po ako ng 21. Ang sabi rito, nang ikalabing-limang taon nga ng pag-ahari ni Tiberius Cesar, na nooy gobernador sa Judea si Poncio Pilato at tetrarka sa Galilea si Herodes, at ang kanyang kapatid na si Felipe ay tetrarka sa lalawigan ng Ituria at Traconete, at si Lisanias ay tetrarka sa Abilinia. Ito pong sinasabi rito ay nung ika-15 taon ng pag-ahari ni Tiberio Cesar. 15th year of Tiberius Cesar. Ito pong si Lucas, historian ito mga kaibigan. Siya po ay talagang kompleto kung maghayag ng kanya pong inaral sa kasaysayan. Ito pong si Tiberius Cesar, 15th year, tandaan natin yan. Itong ika-15th year ni Tiberius Cesar, may nangyari. Ito po sa talatang 21. Nangyari nga, nang mabautismuhan ng buong bayan, na si Jesus ay binautismuhan naman at nang nanalangin ay nabuksan ang langit. 22. At bumaba sa kanya ang Espiritu Santo na may anyong katawan tulad ng isang kalapati at nang galing ang isang tinig sa langit. Ikaw ang sinisinta kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugod. Eto mga kaibigan, noong ika-15th year ng paghahari ni Tiberius Cesar, ang ating Panginoong Jesucristo ay binautismuhan. So ano pong ibig sabihin nun? Ano kung binautismuhan si Kristo noong ika-15th year ng paghahari ni Tiberius Cesar? Maring itanong po ninyo. Yun po yung sinasabi sa Aklat ni Daniel hanggang sa pinahirang prinsipe. Doon po sa panahon ng binyag ng ating Panginoong Hesus, doon po siya ginawang Kristo. Yun po yung tinatawag na pag-anoint sa Kanya. Babasahin ko po sa Aklat ng Gawa. Ang kapitulo po ay 10 at ang talata ay 38. Ganito po ang ating mababasa. Sabi rito, sa makatwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya'y pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan na naglilibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Ito po yung binanggit mismo na noong panahong pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo ang ating Panginoong Hesus. Yun po yung nangyari nung sa panahong siya'y binautismuhan. Nung siya'y binautismuhan, bumaba ang Espiritu Santo sa anyo ng isang kalapati. Yun po yung tinutukoy dito na pagpahid sa ating Panginoong Jesucristo. At maging ang ating Panginoong Hesus,
na-recognize niya yun pong pagpahid na yun sa kanya. Babasahin ko po sa aklat ni Marcos. Ang kapitulo po ay 1 at babasahin ko po sa talatang 15 ang ganito pong pahayag. Marcos, kapitulo 1, talatang 15. Ang sabi rito ay ganito, na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y mangagsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Ito din po yung tagpo na kung saan binautismuhan ang atin pong Panginoong Jesucristo. Dito po sa tala na ito ni Marcos, kung itaas lamang po natin sa talatang 8, binautismuhan ko kayo sa tubig, datapwat kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo. Ito po yung sabi ni John the Baptist, sabi sa talatang 9. At nangyari ng mga araw na yaon na nanggaling si Jesus sa Nazareth ng Galilea at siya'y binautismuhan ni Juan sa Jordan o sa Jordan. Matapos mabautismuhan si Kristo, dito sa talatang 15 na binasa natin, sinabi niya ng Panginoong Yesus, naganap na ang panahon. Ano yung naganap? Di ba yun yung sinabi sa Daniel Kapitulo 9 na at sa 62 sanglinggo, papahiran yung prinsipe. Nangyari po yon yung pagbinyag sa ating Panginoong Jesucristo na tinatawag na pagpahid o pag-anoint sa Kanya noong 27 AD. Eksakto doon sa 62 times 7, 434 years mula nung maitayo ang templo sa Jerusalem at na may lansangan at kuta noong 408 BC, pumatak ang 434 noong 27 AD. At yon, yung sinasabi sa aklat ni Lucas, Kapitulo 3, talatang 1, na nung 15 taon ng paghahari ni Tiberius Cesar. Ang 15 taon or 15th year na paghahari ni Tiberius Cesar ay 27 AD. Eksaktong-eksakto mga kaibigan. Sang-ayon po roon sa sinabi mismo sa aklat ni Daniel. Ang sabi nga po, uulitin ko para lalo nating makita yung kagandahan ng hulang ito, unang propesiya. Iyong ang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem, 408 BC, sa pinahiran na prinsipe, 27 AD, magiging 7 sanglinggo at 62 sanglinggo. Ito'y matatayo uli na may lansangan at kuta. Yung 7 sanglinggo, ulitin ko, from 457 BC, lumabas ang utos na isauli at itayo ang Jerusalem, natapos 408 BC. From 408 BC, ito po yung 62 weeks na papatak ng 27 AD, naganap yung pagpahid sa tinatawag sa hula ni Daniel sa hanggang sa pinahiran na prinsipe. Naganap mga kaibigan, yung pagkatayo ng Jerusalem mula sa paglabas ng utos hanggang sa pagpahid. At nangyari yon 27 AD. Ngayon, pagkatapos ng binyag sa ating Panginoon, sa pinahirang prinsipe, ito ang sabi sa talatang 26 na binasa natin kanina, pagkatapos ng 62 sanglinggo. Sa makatuwid, pagkatapos ng pagbinyag, pagkatapos ng 27 AD, mahihiwalay ang pinahiran at mawawala ng anuman. Yung salita pong mahihiwalay, sa salita niyang Hebreo ay kumakatawan sa siya po'y papatayin. Matapos binyagan yung pinahiran, siya po'y mahihiwalay o papatayin. Mawawala ng anuman dahil maging yung kanyang mga alagad sa panahon na siya hinuli at papatayin. Di ba nagsitakas ang halos lahat ng kanyang mga alagad? Di ba? So mawawala ng anuman. At ang sabi sa talatang 27, pagtitibayin niya ang tipan ng sa marami sa isang sanglinggo. Yung isang sanglinggong yun po yung natirang 1 week or 7 years. Di ba? Yung nauna, 7 sanglinggo. 62 sanglinggo. 69 lahat yon. Kaya may natirang isang sanglinggo para makumpleto yung 70 weeks of years. Sabi rito, pagkatapos ng tinatawag na itong binabanggit na pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo. At sa kalahati ng sanglinggo, kanyang ipatitigil ang hain at ang alay. Tandaan natin, from 27 AD, may natitirang isang sanglinggo, 1 week or 7 years.
Sa kalahati ng 7 years na yan, from 27 AD, yung kalahating yan, ipatitigil niya, nito pong pinahirang prinsipe, ang hain at ang alay. Kailan po nangyari na ipatitigil ang hain at ang alay? Di ba nung panahon na pinatay, pinako sa krus ang ating Panginoong Jesucristo? Sa kalahati ng isang sanglinggo. Yung kalahati nun, from 27 AD, 31 AD. At 31 AD, mga kaibigan, pinako sa krus, pinatay sa krus ang ating Panginoong Jesucristo. Yun po yung sinasabi sa hula, sa kalahati ng isang sanglinggo, ipatitigil niya ang hain at ang alay. Sapagkat siya na po yung dakilang hain at alay sa kasalanan ng sangkatauhan. Kaya nga, pagtitibayin niya ang tipan sa marami. Yun po yung ginawa ng ating Panginoon sa kanyang kamatayan. So, 31 AD, magtatapos ang 70 weeks of years or 490 years na palugit sa Israel sa makatuwid 34 AD. Yun bang sinabing palugit ng Diyos na doon po sa pasimula ng utos na itayo at isauli ang Jerusalem, merong gagawin dapat ang Israel. Kasi yung 70 weeks of years or 490 years, palugit ng Diyos yun, para gawin nila ito pong babasahin natin muli na 6 na bagay. Una, ito pong binabanggit dito na upang tapusin ang pagsalangsang, at upang wakasan ang pagkakasala, at upang linisin sa kasamaan, at upang dalhan ng walang hanggang katuwiran, at upang tatakan ng pangitain at ang pangula, at upang pahiran ng kabanal-banalan. Ito bubang para tumigil at wakasan ang pagkakasala ng bayang Israel, ginawa nila? Ito po bang palugit ng Diyos na linisin ang kasamaan? Ito po bang pagsisisi ng buong Israel ay naganap sa katapusan ng 490 years or 70 weeks of years na magtatapos ng 34 AD? Hindi po. Ang ginawa nila, tinuldukan pa ng kasamaan. Yung palugit, yung dulo ng palugit, mga kaibigan. Maring itanong nyo, ano bang nangyari sa katapusan ng 490 years or 1 week from 27 AD, 31 AD, napako si Kristo, 34 AD, magtatapos ang 490 years, anong nangyari sa katapusan nung 34 AD? Alam nyo, ang ginawa ng Israel, sa halip na magbago't magsisi, pinatay pa po nila yung tinuturing na unang Kristiyanong martir, walang iba kundi si Esteban. Ito po yung binabanggit sa Aklat ng Mga Gawa. Ang kapitulo po ay 7 at babasahin natin sa talatang 58 yung ginawa ng Israel kay Esteban. Sabi rito ay ganito. At siya'y kanilang itinapon sa labas ng bayan at binato at inilagay ng mga saksi ang kanilang mga damit sa mga paanan ng isang binata na nagngangalang Saulo. At kanilang pinagbatuhanan si Esteban na tumatawag sa Panginoon at nagsasabi, Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu. At siya'y nanikluhod at sumigaw ng malakas na tinig, Panginoon, huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanang ito at pagkasabi niya nito ay nakatulog siya o namatay na siya. Ito po yung pangyayari sa katapusan, petsang 34 AD, pinatay nila yung lingkod ng ating Panginoong Jesucristo na si Esteban. So, yung sinabi doon na 70 linggo ang ipinasya sa iyong bayan upang tapusin ang pagsalangsang, linisin sa kasamaan, hindi po nangyari, kundi tinuldukan nila ng isang karumal-dumal pa na pagpatay sa isang lingkod ng Diyos. So yung palugit sa bayang Israel na natapos noong 34 AD, from 457 BC, ay hindi nagkaroon ng pagbabago. Balikan muli natin yung binabanggit na yun ni Daniel sa 9 para makita natin yun pong ilang mga pangyayari at kaganapan sa sinasabi sa hulang ito. Ito pong upang wakasan ng pagkakasala, linisin sa kasamaan, ito pong upang dalhan ng walang hanggang katwiran, ay ginampanan po ito ng ating Panginoong Jesucristo. Dinalhan ng walang hanggang katwiran sa pamamagitan ng kamatayan, buhay ng ating Panginoon ang tao, lalo ng bayang Israel, at ito pong upang tatakan ng pangitain, ito pong pangyayari dito sa hula na nagkaroon ng kaganapan mula nung matayo ang Jerusalem ng 408 BC na may lansangan at kuta
noong mabautismohan ang ating Panginoong Hesus noong 27 AD at noong sa kalahati ng sanglinggo o bakataon sa kamatayan ni Kristo, ito po yung pagtatak sa pangitain. Ito po yung kasiguraduhan ng hula sa panahon pa lang ni Daniel na nagkaroon ng katuparan. At ang sabi rito, at upang pahiran ng kabanal-banalan, ito po yung tagpo ng pagpahid niya po sa atin pong Panginoong Kristo. So dito mga kaibigan, sa mga pangyayaring ito, eksakto na nagkaroon ng katuparan yung mga pangyayari na sinasabi sa hula. 70 weeks natapos noong 34 AD. At dito, sa mga hula na pinag-uusapan dito, sa panahon ng tinakwil ng bayang Israel ang ating Panginoong Kristo, ipinahintulot ng Diyos na mawasak ang bayang Israel. Ito pong sinasabi sa talatang 26 ng kapitulo 9 ni Daniel, nang binanggit dito na mahihiwalay ang pinahiran o yung pinaliwanag natin kaninang papatayin ang pinahiran, ang sumunod na nangyari at gigibain ang bayan at ang sanktuaryo ng mga tao ng prinsipeng darating at ang wakas niyaon ay sa pamamagitan ng baha. Binigay na rin ang hula patungkol sa pagkawasak ng Jerusalem. Bagamat itong hulang ito ay hindi nakabilang sa 70 weeks sapagkat nawasak ang Jerusalem noong 70 AD na po. Pagkatapos ng palugit hanggang 34 AD, bumilang pa ng ilang taon, pagdating ng 70 AD, nagiba, nawasak ang Jerusalem. Dahil pinahintulot na rin po ng Diyos yung pagkawasak ng Israel, ng Jerusalem, dahil sa kanilang pagtakwil, pagpatay mismo sa pinahirang prinsipe noong 31 AD. At ang sabi sa talata ay sa pamamagitan ng baha. Ito po'y kumakatawan sa persecution, pagpapapatay ng mga Romano at pagwasak sa templo ng Jerusalem noong 70 AD. Kaya nga, ito mga kaibigan, bagamat hindi na siya kasama sa 70 weeks of years or 490 years from 457 BC to 34 AD, bumilang ng 36 years, nawasak naman yung templo sa Jerusalem. Yun pong pangyayaring yon ng pagkawasak ng Jerusalem ay dahil nga po sa pagtakwil nila sa ating Panginoong Hesukristo mismo. Ito po yung magiging pangyayari sa mga tao na hindi kumilala sa ating Panginoong Hesus bilang Kristo. Ngayon, sabi sa 2,300 days or years, 2,300 years, kung ang pagpapasimula ng 70 weeks ay 457 BC, ganun din po ang pagpapasimula ng 2,300 days or years. 457 BC, nagtapos ang 70 weeks of years or 490 years noon pong 34 AD para makompleto ang 2,300 years. Ilan pang taon ang natitira o ang natira? From 34 AD, para makompleto yung 2,300 years, may natira pang 1,810 years. From 34 AD, idagdag mo yung 1,810 years para makompleto ang 2,300 years, magdudulo po iyon ng 1844. Tama po kayo. Magdudulo iyon ng 1844. So ngayon, ano yung sabi sa Daniel 8:14 na ito po yung hindi na ipaliwanag sa Kapitulo 8 at ipinaliwanag sa Kapitulo 9. Ito po yung paglilinis ng santuario. Sa 2,300 years, sa dulo niyon, which means nagdulo from 457 BC, 2,300 days or years, 1844, yun po yung paglilinis sa santuario. Bakit po? Ano pong santuario? Marahil ay itanong ninyo. Ano pong santuario ang lilinisin? Logic dictates mga kaibigan na noong 1844, wala na pong sanktuaryo dahil binanggit natin kanina, 70 AD, winasak ng mga Romano ang Jerusalem maging yung kaniyang sanktuaryo. So, nung 70 AD pa lang, giba na po yung sanktuaryo. Ang dulo ng 2,300 years, 1844. So, anong sanktuaryo ang lilinisin? Tandaan nyo mga kaibigan, ang sanktuaryong lilinisin ay walang iba kundi yung sanktuaryo sa langit dahil wala na pong sanktuaryo sa lupa. Babasahin ko po. Dito po sa Hebreo, ang kapitulo po ay 8. At ang talata ay sa 1 at 2. Ganito ang ating mababasa.
Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito. Mayroon tayong dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit, ministro sa santuaryo, at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Ito po yung sinasabing ministro sa sanktuaryo, yung dakilang saserdote, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ministro sa sanktuaryo o sa tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Yung sanktuaryong ipinatayo ng Diyos kay Moses, yun po ay kopya lang o pattern ng sanktuaryo sa langit. Meron tayong pare o saserdote sa sanktuaryo sa langit. So kung ang lilinisin sa ngayon sa Daniel 8:14 ay sanktuaryo sa langit dahil wala ng sanktuaryo sa lupa, ang tanong, anong marumi doon sa langit na kailangang linisin ng ating dakilang saserdote? Paano narumihan ang sanktuaryo? Kung naalala niyo mga kaibigan, sa nakaraan nating paksa na may kinalaman sa maliit na sungay doon sa Daniel Kapitulo 8, yun pong panghuhuwad, yung ginawang pagbaluktot, yung ginawang pagpapalabo ng gampanin ni Kristo sa sanktuaryo sa langit ng kapapahan. Ito pong maliit na sungay, yung kanyang panghuhuwad sa pamamagitan ng huwad na sanktuaryo, huwad na pare, huwad na sakripisyo, huwad na tagapamagitan, huwad na para ng kaligtasan. Yun po yung pag-alis ng maliit na sungay ng palaging handong nasusunugin na kumakatawan sa sakripisyo ni Kristo. Yun po yung pagbagsak niya, pagyurak niya, paglapastangan ng maliit na sungay sa sanktuaryo sa langit. Sa mga tuwid, sa dulo ng 2,300 years na lumabas o nagdulo ng 1844, ito'y may kinalaman sa pagsasauli ni Kristo bilang saserdoteng dakila doon sa sanktuaryo sa langit. Isa sa uli niya yung tamang gamit ng sanktuaryo at ibabalik niya ang pansin ng mga tao sa kanya na tanging tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Yun po yung pagsasauli ni Kristo ng sinira o niyurakan sa pamamagitan ng doktrina ng kapapahan. Unang maliit na sungay. Ibabalik ng ating Panginoon ang kalagayan ng sanktuaryo sa langit, ibabalik niya sa isipan ng tao na sa kanya lamang dapat tumawag at magtiwala. Nadungisan ng sanktuaryo, mga kaibigan, sa kanyang immediate context, doon po sa Daniel Kapitulo 8 sa pamamagitan ng kapapahan. At sa tinatawag na larger context o wider context, nadungisan ng sanktuaryo ng Diyos dahil sa kasalanan ng tao. Yung paglilinis ng ating Panginoon sa sanktuaryo bilang tagapamagitan sa Diyos at sa tao ay may kinalaman sa paglilinis niya ng ating mga kasalanan na kanya pong inako doon sa sanktuaryo sa langit. Babasahin ko po sa Kapitulo 9 ng Hebreo, talatang 14 at 23. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungi sa Diyos ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. 22 at 23. At ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliban sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Kinakailangan nga na ang mga anyo ng mga bagay sa sangkalangitan ay linisin ng mga ito. Ngunit ang mga bagay ring ito sa sangkalangitan ay linisin ng lalong mabubuting handog kaysa rito. Dito ay itinuturo, mga kaibigan, na yung dugo ni Kristo ang siyang tanging-tanging maglilinis ng mga bagay ng anyo sa kalangitan. Kaya nga ang nadumihan sa kalangitan, sa sanktuaryo sa langit, ay dahil sa ating pong kasalanan at dahil sa paglapastangan ng maliit na sungay sa gampanin ni Kristo na inako nila at ipinarating yung doktrina sa mga tao na sa kanila itinuturo yung paraan ng kaligtasan para makalapit sa Diyos sa langit. Doon nila nilapastangan yon at yun ang ginawang paglilinis ni Kristo, pag-alis ng ating mga kasalanan at pagbibigay ng tuldok sa ginawang kalapastanganan ng maliit na sungay. Magwawakas
ang sistema ng kapapahan sa panahon na lumabas ang ating Panginoon sa sangtuaryo sa langit upang igawad ang hatol. Yan po ang sinasabi rin sa Kapitulo 8 ni Daniel. Babalikan po muli natin mga kaibigan. Sa Kapitulo 8 ni Daniel, dito po mababasa natin sa talatang 14 na nung binanggit ng ating Panginoon hanggang sa 2,300 na hapon at umaga, kung magkagayoy, malilinis ang sangtuaryo. Ito po'y katumbas din ang binanggit sa Kapitulo 7. Nito pong si Daniel. Dito po sa talatang 26, ngunit ang kahatulan ay matatatag at kanilang aalisin ang kanyang kapangyarihan upang patayin at ibuwal hanggang sa wakas. Ito po yung judgment na gagawin ng Diyos sa maliit na sungay na pinasimulan sa dulo ng 2,300 days or years or 1844. Ngayon mga kaibigan, tayo po ay nakatayo sa tinatawag na araw ng paghuhukom ng Diyos. Mula noong 1844, tayo po ay ginagawaran ng paglilinis ng Diyos kung tayo po ay ituon lamang natin ang ating pansin sa Panginoong Hesus na siyang tagapagligtas na maglilinis ng ating kasalanan. Tayo po ay nakatayo sa isang sagradong panahon ng paghatol. Di natin alam kung kailan lalabas ang ating Panginoon doon sa sangtuaryo sa langit na mangangahulugan ng kanyang ikalawang pagdating dito sa lupa. Mga kaibigan, nalaman natin na ang maliit na sungay na kinatawanan ng sistema ng kapapahan ang siyang gumawa ng mga doktrina para iligaw ang marami sa inyo. Mahal po kayo ng Diyos. Sa pagkaalam natin ng paksang ito, sa pagkaalam natin ng mga hula na eksakto mula nung itayo ang Jerusalem sa pagpahid o pagbinyag kay Kristo hanggang sa kanyang kamatayan, eksaktong inangkin ng banal na kasulatan na tama ang kanyang sinasabi, mga kaibigan, hindi sapat na alam mo, nalaman mo ang katuparan ng hula, na patunayan mo na tama ang sinasabi mula sa panahon ni Daniel. Kinakailangan mong tanggapin ang kaligtasang alok ng ating Panginoong Jesucristo. Etong hula sa Daniel 9, ang 70 weeks at 2,300 years ang nagpapatunay na si Jesus na nung dumating nung panahon ng kanyang kapanahunan ng pagdating, ang siyang nagbibigay sa atin ng katiyakan ng tagumpay mula sa pagkakasala sa sanglibutang ito. Anong gagawin mo, kaibigan? Sapat lang ba na alam mo ito? Isabuhay natin, kaibigan. Tanggapin mo ang biyaya ni Kristo na magliligtas sa iyo at magbabago sa buhay mo at sa buhay ng bawat isa sa atin upang mabuhay sa sanglibutang ito na makatitiyak tayo na kung dumating na ang mapalad na araw ng pagkahayag ng ating Panginoon sa kalawakan ng langit, ikaw, ako at ang bawat isa sa atin sabay-sabay na sasalubong sa Kanya upang manahin ang buhay na walang hanggan na ipinagkatiwala at ipinangako sa bawat isa sa atin. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Ito po ang programang Reasons of Faith. Ako po si Brother Melvin Sarmiento na sa inyo po ay nagpapaalam at sa susunod na pagkakataon tayo pong muli ay magsama-sama sa programa pong ito.